maligayang pagbabalik. Maligaya ka ba na bumalik siya? O muli ka na namang masasaktan dahil sa mga pangloloko niya? Oh, oh. That's just so saddening. Spooky. Welcome back to the show. Ito po ang unang araw ng espesyal na pagtatanghal ng DMC or ng Drive Me Crazy. Ito nga ang ating Halloween special, The Spooky Edition. We are still live, no, sa TikTok Live. Hello sa mga nasa TikTok Live. Si Angel. Hi, Angel. Sabi niya, takutan ba tonight? Yes, Angel. It is. Kaya kung meron kang spooky story that you wanna share, please feel free to send me a PM, no? Or pwede mo akong tawagan. 872-1242-9 700-17949. Habang inaabangan daw ni Richard, nakikinig daw sila ni Casey. Nasaan ba kayo ngayon? Kayo lang bang magkasama dyan? Kayo lang ba sa tingin ninyo? O okay. Sabi ni Melvin, update sa kasama mo Kuya Chico. So far, tao pa naman siya, guys. Okay pa naman. Hindi pa, ngumingiti pa rin siya, hindi pa rin siya nagtatransform into undin or any creature for that matter. Sabi ni Brian Starfruit, marami na naman siguro hindi makaihi nito mamaya. Ay na nga. Okay. Guys send ka lang ng send lang kayo ng send ng inyong mga spooky stories. And speaking of send, hindi ko alam, I hope ready na, no? Pero speaking of send, so may nag-send sa atin, no? This one, bago tayo pumunta sa mga stories, this one ay hindi siya story, no? I-share lang niya. At ito yung laman ng PM niya. Sabi niya, hello Kuya Chico, I'm Martin from Manawag, Pangasinan. Not sure kung meron kang segment kung saan pwede akong mag-send ng spooky video ngayong Halloween special mo. Been a fan of yours, of your shows since 2014. Since high school through college and ngayon na adulting life na. Kahit nung lumipat ka ng ibang bansa. Oy, maraming salamat. Habang natatakot na daw agad si Kami. Ay naku Kami. Matakot mamaya may chismis ako. Balik tayo dun sa PM. Sabi niya, so ayun na nga. Ever since gusto ko nang magpadala ng story sa'yo, pero yung mga spooky story ko masyadong private. Laging tungkol sa kulam. Naniniwala ba kayo sa kulam? Pedro, naniniwala ka sa kulam? Yes daw. Sabi niya, yes. Sabi niya, yes. So naniniwala daw siya. Going back. Pero last year, sabi niya dito, dahil binenta na ng mga relatives ko yung lupa kung saan nakatayo yung ancestral house namin, kinailangan ko nang makahanap ng lilipatan namin ng mother ko. Since kaming dalawa na lang din naman ang magkasama simula nung namatay si Papa. Nakahanap ako ng lupa na may not so developed na bungalow. Nasa medyo liblib na part siya ng town namin na Manawag. Nagustuhan ko yung lugar since tahimik at puro puno. Hindi nga lang kagandahan ang kalsada pero aarte pa ba ako at mura ko na lang makukuha. Meron namang mga street lights paggabi pero almost 150 to 200 meters din ang pagitan ng mga ilaw and 500 meters ang pinakamalapit na bahay sa akin, both sides. So malayo yun.
Last year, early June, nag-start sila ng renovation ng bahay. At first, okay naman kahit liblib at walang mga kapitbahay. Then nung malapit nang matapos yung renovation, nag-send yung pinsan ko na isa din sa mga gumagawa ng bahay, pang-update niya sa akin kasi nagwo-work ako sa Pampanga and weekends lang nakakauwi. At sabi niya dito, insert video. So, sa mga nasa live, mapapanood nyo ito no with the audio kasi mahalagang marinig yung audio. Sa mga nasa radyo, mamaya ipi-play ko no galing dun sa phone ko para marinig nyo kasi hindi niyo yata maririnig. So, hindi ko alam kung ready na si Amit the Great. Papakita natin ito yung video. Yun. So, maikli lang siya. Narinig nyo ba? Yan, nag-repeat na yata. May napansin ba kayo sa video? So, para sa mga nasa radyo, no, just to give you an idea, video nga lang siya no, na nakapahaba na binibidyohan niya yung mga gumagawa dun sa bahay. So, nakasampa sila dun sa mga kahoy, mga bakal-bakal. No? So, binidyohan daw nung pinsan niya, no, na isa din sa mga nagtatrabaho dun. At, pakinggan nyo, ito sa pang nasa radyo. No? Ito yung tunog ng video. Hindi ko alam kung ulitin natin. Narinig nyo ba? Ulit. Isa pa. Narinig nyo? Sa mga nasa TikTok, hindi yata, ewan ko, hindi ba nila makikita yun? Hindi yata eh. But anyway, so, yun yung tunog ng video. Parang may matandang umuungol o parang nahihirapan siya, di ba? Tapos, sabi dito, tito ko at dalawang pinsan ko ang helper niya sa pag-welding. Yung nasa video at pinsan ko naman, yung may hawak ng phone at nag-send sa akin. Sila lang po ang workers ko throughout that renovations. Tanghaling tapat niya sinend sa akin yan. Since nasa work ako at nakita ko yung message niya nung 15-minute break namin. Pinanood ko yung video habang nakamute yung phone ko. Ang sabi ko, okay, mukhang malapit na matapos. Probably a week or 2 na lang ang tatagal. Fast forward, kinagabihan, pag uwi ko ng boarding house, naalala ko ulit yung video at pinanood ko na with audio. At doon ko palang narinig yung matanda, quote-unquote matanda, na parang nahihirapan. Hindi ko sinasabi na tama yung hinala ko. Masyadong malinaw yung audio para maging glitch sa video ng Messenger. Attached din sa message na to, yung conversation namin ng pinsan ko after ko marinig yung audio. Siya kasi yung tagabantay ng bahay paggabi dahil maraming materials na pwedeng mawala. February this year, hindi, pakita na muna natin yung, andyan ba yun, Meet? Pakita natin yung convo. Ito yung convo. Yan yung pinakataas. Ano yun? Ano yung tunog sa dulo? Play mo. Ano po? Play mo. Play ko na, ano po? Yung parang matanda sa tunog. Tapos sabi ng kausap na tunog ng, pagkatapos magsalita ni Tikboy, di ko alam kuya. Sige. Di ko alam kung sino yun. Sige. Yun lang. Wag muna natin pag-usapan yan, kuya. So natakot siya. Wala nang kasunod. Natakot siya. Natakot yung pinsan niya. Wag na daw munang pag-usapan. Duwag. Charot lang.
Tas karugtong nito, February this year, nung nakauwi ako, since pinayagan kaming mag-work from home. Since then, wala naman din akong naranasan na katatakutan sa bahay ko. Naniniwala ako sa paranormal ever since, pero nasa isip-isip ko kung sa tingin ko hindi naman mapanakit, hindi ko kailangang matakot. Sorry na at mahaba na yung video, pero PS, mahaba ba yun? Thank you at naging DJ ka. I've been through a lot and isa ka sa reason kung ba't kaya ko pa ding ngumiti at tumawa despite na mga pinagdaanan ko. Oh, ano ba yun? Baka mag-cry ako dito. Baka mag-cry. Spooky nga, di ba? Dapat nakakatakot to. Bakit naman tayo nagdadramahan? Ano ba? Handa naman akong sumama sa iyo. Spooky. Spooky. Ay, nako. Sabi ni Jasmine, tunog ng welding na kumaskas sa bakal yon, Kuya Chico. Hindi naman ang layo eh. PS, tama na at mag-isa lang ako. Tignan mo, takot ka para kasi. Kaya ka. Diba, yung tunog, ulitin ko yung tunog ha, para marinig ninyong lahat. Sanay. Dito, makakauwi tayo sa murang halaga. Makakapili pa sa drivers nila. Biyaheng patas ang presyo. I-download na. Parang gano'n. Taguro. Tirahin mo na ako. Napapatingin si Justin. Ganun nga yun. Sabi ni JR, tunog daw yun pag matigas yung yung jerbox. Bastusin. Wag nga. Halloween nga, spooky nga eh. Parang naman mga tibang tong mga nakakainis naman. Sabi ni Kwento nga katakot, parang nasa hell yung tunog, ang creepy. Ay nako. Anyway, ito syempre hindi naman tayo pare-pareho ng mga paniniwala, 'di ba? And all, no. Pero kung babalikan natin yung story ni Emma kanina, no, na may part doon na yung manggagamot, 'di ba, sinabi na pagtapat yung palad, no. And ako wala naman ako ma-offer na explanation diyan, no. Pero if somebody can please shed some light doon, no, dahil ako din naman ay believer, no, ng ganyan at naniniwala ako sa mga bagay na hindi natin na-explain, lalo na ng science, no. At isang x-ray daw yan, no, kapag ang sakit mo ay, so dalawang daw uri ng sakit, yung isa ay physical, which kailangan ng doktor at medical attention, and the other one is ang sakit mo ay spiritual. And when you say spiritual, hindi ka mapapagaling ng doktor, no, kahit anong gawin. Because ibang manggagamot, yan nga sila, yung mga manggagamot, sila yung kailangan mo, no, para matulungan ka diyan. At isa daw paraan, pagka whenever you feel na there is something, no, gumagambala sa'yo, may nararamdaman ka na parang hindi ma-explain, isa daw yun sa pwede mong gawin. Tama yun, yung pagtatapatin mo, yung guhit, di ba, yung guhit dun sa may hinliit, yan. So, pagtapatin mo siya, so kailangan tapat-tapat yan. So, yan, tapat-tapat siyang ganyan. Tapos tignan mo, kung yung dulo ng hiniliit mo ay pantay. So, pag pantay, sige nga, yung bisita ko nga dito sa Pedro, gawin mo nga, hindi mo makita kasi madilim. So, pantayin mo daw yan. So, pag pinantay mo yan, so dapat pantay yung daliri mo. Unless siguro pinanganak ka talagang, hindi pantay yan. I don't know kung meron. So, pagka daw, yung kanan, yung right, kapag daw yung kanan ang mas mahaba, ibig sabihin, ang gumagambala daw sa'yo ay tao. Tao. Diba? Pwedeng may kumukulam sa'yo, ganyan, basta tao siya. Pagkaliwa naman, so mga pwedeng spirito or mga elemento, no?
Yun daw yung sabi. So again, wala naman akong ma-offer na explanation dyan, pero yan yung usual na sinasabi, di ba? Sabi, kailangan pala pantay yung guhit. Yes, kailangan pantay yung guhit. Patingin nga ng guhit mo. Pwede ko bang makita yung guhit? Sabi ni Daniel, pag hindi pantay, lus-lus. Iba yun. Hindi, palad yung pinag-uusapan natin. Bastos nito. Kulit nyo eh. Paano na to magiging nakakatakot ang gugulo nyo? Anyway, 9 more minutes before 8. Bilis ng oras. Let's proceed with our next story. Ito naman ay pinadala ni Nina. Hindi na to ganun kahaba. At ito ang kanyang spooky story. Spooky. Hi Kuya Chico, gusto ko lang i-share yung aking experience. Madalas akong ma-sleep paralysis. Pero itong ikikwento ko, ito yung pinaka-creepy sa lahat. 29 years old ako. Year 2018 ito nangyari. Sabi nga ng mga matatanda, kapag nakakita ka daw ng multo at napapikit ka sa takot at nagdasal, siguraduhin mo daw na galing sa puso mo yung pagdadasal. Dahil kung hindi, ay sasabayan ka nito. Ganon yung nangyari sa akin. 2 beses ko ito naranasan at tandang-tanda ko yung itsura ng babaeng nasa panaginip ko. Isang gabi, bagong panganak ako noon, siguro mga 1 buwan na. Nung gabing yun, pinahele ko muna yung baby ko sa mama ko kasi gusto ko lang makabawi ng tulog. Pagkapikit ko, nakatulog na rin ako agad. At sa panaginip ko, may isang babaeng maputi. Singkit ang mga mata niya. Masungit ang itsura. Payat, itim at mahaba ang kanyang buhok. Nakatingin yung babae sa akin. Sobrang takot na takot ako dahil alam kong hindi siya normal. Ramdam na ramdam. Here we go. Whoop whoop whoopee! Every win, worth celebrating. Whoopee Mallow Cake. Moist cake, marshmallow topping, chocolate frosting with sprinkles. Whoopee Mallow Cake, your celebration buddy. Ko yung takot ko sa panaginip ko. Hanggang sa napapikit na lang ako at nagdasal. Our Father who art in heaven. Nang biglang tumabi yung babae sa akin at sinabayan niya akong magdasal. Hallowed be thy name. Di ko makalimutan yung boses niya. Malaki ang boses nito at nakakakilabot. Yung parang boses ng isang demonyo. At ginising na ako ni Mama dahil binabangungot nga raw ako. Di pa doon nagtatapos, Kuya Chico, dahil nakita ko ulit siya sa panaginip ko. At ganon na ganon pa rin yung nangyari. Mula noon, di ko na kinuwento yung experience na yon dahil ayoko nang siyang ma-encounter ulit. Salamat, Kuya Chico. Happy Halloween. God bless. Tulungan mo ako. Spooky. Spooky! Spooky. Sabi ni Nelson Baring, ayoko na. Hindi, gusto mo pa. Anong ayaw-ayaw? Sabi ni JR, hindi ba si Lindsay yung nakita niya? Maputi, singkit at masungit. Masungit pa si Lindsay. Isusumbong kita. Masungit pa si Hinday. Mukha lang masungit.
Hindi yun grabe ka kay Linda. Isusumbong talaga kita. Hindi siya yun. Grabe ka naman. Sabi ni, masungit lang nasuklit ko sa katangian niya. Dito. Grabe ka. First day ba to ng spooky, Kuya Chicks? Sabi ni Thalia, yes. First day. So, 3-day special naman to, no? Hanggang 31. So again, and again, mag-send na kayo ng inyong spooky stories. I-PM nyo lang ako, no? Sa aking page. Or kahit saan, no? Pwede yan. Sabi ni Brian Carlo, parang yung sa UST, nagdasal yung babae tapos sinabayan siya ng multo. Diba? Kaya din daw nila nga magdasal, no? Lalo na kung hindi tama nga, I think tama 'yon, no? Lalo na kung hindi galing sa puso yung panalangin mo, no? Ako kasi naniniwala na iba yung dasal, iba yung nagdadasal sa nananalangin, di ba? Parang feeling ko mas malalim when you say nananalangin ka. It comes from the heart, no? Kung nagdasal ka, pwede namang kabisado mo lang yung dasal, di ba? Or dahil napilitan ka lang, dahil kailangan lang, no? Dasal. So, kaya dapat, tingin ko, again, tayo ay nananalangin. Hindi tayo nagdadasal lang. Sabi ni Lynette, kailangan freestyle para di ka masabayan. Pag ikaw minus ka, madami kang minus. Ano? Freestyle eh. 3 more minutes before 8 in the PM. Ito pala si Nina, yung nagkwento. Oh. Sabi niya, kwento ko yan. Salamat Kuya Chico. Siya pala yung nag-sing. Oh. Sana sample daw nung freestyle, sabi ni Pedro. Sino ba yung nag-comment nun? Pag tayo, sinasabi ko sa inyo, pag na-minusan kayo. Sabi ni Lynette, grabe naman sa minus. Anong grabe? Tama lang yun, ma-minusan ka talaga. Sabi dito, Kuya Chico, kwento ka ng sarili mong karanasan sa kababalaghan. Hindi, nakwento ko na to last year eh. Wala namang. So, okay, ang recent ko na nare-recall na experience tungkol diyan eh when I was with MOR 101.9. So, di ba, So 2017 ay nandito ako, no? Yung Energy FM 1.0 ko na pang umaga ako noon. And then 2020 I joined MOR, ABS-CBN. And the franchise issue happened, di ba? And I came back here. So ito yung talagang ano eh. Kasi hindi naman ako talaga para nakakakita, no? Yung nararamdaman, alam ko yan. Alam ko na meron. Sure ako dyan. Pero yung vision, wala naman kasi akong ganun. So, eto ka na nga sa mga hindi pa nakakaalam. So, I was doing the show, yung panggabi. Ang show ko noon ay 9 p.m. hanggang 12 midnight. So, may caller. Okay, may caller. Yung usual, yung mga dati kong ginagawa, di ba? Yung tatawag, magkikwento, mag-uusap, kung kaya, mag-a-advise, ganyan. So, may caller ako. Yung itsura nung booth doon, so ito, no, kunyari ito na yan, ito na yung console, sa likod ko pader na yan, tapos mahaba siya, pahaba yung radio booth doon sa MOR. To my left ay yung pinto, yung mabigat na pintuan. Bukas mo ng pinto, naandun yung andyan, no, sa bandang left ko. Pagbukas yung pinto, andyan yung malaking, alam mo yung haligi ng building, malaki yung haligi, yung pwede ka magtago. Pwede ka magtago. Kahit 2, 3 ikaw, kayang magtago. Kasi malaki yung poste mismo ng building na andun. Halos
Halos tapat. Kung if my memory serves me right, no? Nung pintuan. Okay, o di eto na. Kausap ko yung caller, nagtatrabaho ako. Biglang doon sa may pader may hugis tao na anino, kasi ganun ko siya na visualize. Sumilip siya dito. Gumanon lang. As in, masaglit lang. Sumilip siyang ganon, tapos bumalik. May kausap ako. So parang, okay. Doon sa room, walang ibang tao, ako lang. Kasi yung producer ko noon na si Arlene, may ginagawa doon sa kabilang office. So kahit magngangaw-ngaw ako doon, wala makakarinig sa akin doon. Sumilip siya. Mabilis. Okay, edi ko lang pinansin, di ba? Tapos nawala na sa isip ko kasi nga nagtatrabaho naman ako, may iba akong ginagawa. Nag-play na ako ng song, commercial na, no? I was doing the logs, no? Nilalagay ko yung oras, kung anong oras nag-play yung mga commercial and all. Umulit na naman. Sa kabilang side naman. Sumilip siya sa kabilang side, nung una yung kanan, tapos pangalawa sa kaliwa. So sabi ko, hindi na ako namamalikmata kasi pangalawang beses na nangyari. Hindi man ako gutom, hindi man ako pagod. Okay naman ako. So, ewan ko, pumangalawa siya ng silip, no? Tapos ikinuwento ko ngayon, nung hindi na ako nakatiis, tinawag ko na si Arlene. Sabi ko, Arlene, samahan mo nga ako dito. kasi talaga, kahit magsisisigaw ka doon, wala talaga makakarinig sa'yo. Tinawagan ko siya, tapos kinuwento ko sa kanya, tapos tinatawanan lang nila ako. Ikinuwento ko na sa iba kong mga kasama doon. And they said na meron daw talaga doon. Kumaga, ang sinabi nga nila sa akin, winelcome ka lang. Kasi meron daw doon sa. So I guess yung siguro baka hindi ko alam, portal yata, no, yung pinto no, makaharap nung pader na yon na malaki, I don't know. Sabi ni Louie, duwag. Kung saktan kaya kita ngayon. Syempre, no. Malay ko ba? Tapos ang lamig-lamig pa nun. Ay, nako. Spooky. Ay, nako. Sabi dito ni Arnulfo, creepy pero kung tumatlo pa, sana tinampal mo na. Feeling ko, yun na talaga yung gagawin ko. Kung tumatlo pa talaga siya, baka i-power kick ko na talaga siya. Kung makakasipa pa ako. Ay, nako. Well, deep well, papel oh well. Sabi ni Chico Calzado, baka gusto magpabati, baka nga. Sabi ni Mark Francis, di ka ba nanigas nun? Hinipo ko, hindi. Hindi naman. Parang nakakuluntoy. Ano ba yun? Hindi ako nanigas, hindi naman. Hindi talaga. Hindi naman. Sabi ni Dale, mga mahihinang nilalang. Sabi ni Al Brian Zembrano, payag ka, may third eye ka pero may sore eyes. Sikuhin kaya kita sa Adam's Apple nang makita mo yung hinahanap. Ay, nako. Anyway, 8:04, we'll be back with last set of stories or spooky stories sa ating pagbabalik. Heist. In the meantime, let's get back to more music. Mga nakakatakot na. Ito, nakakatakot sa tunay na buhay. Yung akala mo okay naman kayo, nagmamahala naman kayo,
and you're doing the same thing, no? You are expressing the same love na naramdaman mo every day. And then, one day, bigla mong marirealize, paano na lang if the feeling is gone? Sabi ni Kyla.